Hustisya! AFP! Verdugo! Verdugo! AFP! AFP! Verdugo! General Anyo! Verdugo! Hindi sang-ayon sa naging pahayag ng Pangulo na ititigil na ang usapang pangkapayapaan ng gobyerno at saka ng National Democratic Front of the Philippines. Kasi nga una nag-signal na ito doon sa Armed Forces of the Philippines upang higit pa na ituloy-tuloy ang military offensives nito. Actually, hindi laban sa New People's Army, kundi laban sa mga mamamayan na tinatawag nilang supporters. No? At ito nga, bunga nito, may mga panibagong pagpatay dito sa Southern Mindanao region. Luyo sa maong pronouncement ni Presidente Duterte, still, ginapanawagan na mo sa iyahan ipadayon ang peace negotiations. Regarding sa iyang ginaingon na compelling reasons, I think mas samot o labaw na dapat dili gyud iuhunong ang peace talks tungod aning mga sunod-sunod na mga panghitabo karon. Kinahanglan kini ma-resolve between the two panels and between the both parties, of course with the third party facilitation ng Royal Norwegian government. Kahapon lamang pinaslang ang isang supporter ng Lumad School sa Maco Compostela Valley at kahapon din ay pinatay ang dating Bayan Muna coordinator dito sa Davao na si Glenn Ramos. At gyud na rason na kinahanglan i-address ang root causes ng armed conflict, ang dugay ng panawagan ng mga katawhang mag-uuma sa genuine agrarian reform, and of course ang kining national industrialization. But with his statement na wala nang usaping pangkapayapaan, tingin namin mas mag-intensify, no? At talagang mas marami pang magiging biktima ng mga paglabag sa karapatang pantao. Gipick up ug mao kini ang gigamit karon na instrumento ng state forces, ng PNP, ng CIDG, o ng AFP. Ang problema dyan, yung implementation ng Operation Plan Kapayapaan ng Armed Forces of the Philippines ay talagang nagta-target sa mga communities. Kaya yung statement ni General Anyo na yung Reds daw will be hit hard by the Armed Forces of the Philippines, hindi yun patungkol lamang sa New People's Army. Pag sinabi mong Reds, ang gobyerno, meron talaga siyang pag-classify na ang mga makakaliwa, ang mga supporters, sympathizers, kasali dyan yung mga human rights defenders na katulad namin. Ginapanawagan na mo sa iyahan ipadayon ang peace negotiations. Regarding sa iyang ginaingon na compelling reasons, I think mas samot o labaw na dapat dili gyud iuhunong ang peace talks tungod aning mga sunod-sunod na mga panghitabo karon. Kinahanglan kini ma-resolve. Mas mabuti yung nag-uusap kahit merong labanan, kesa talagang walang pag-uusap na mangyayari, no? Kasi doon sa peace talks, ibinubukas niya yung venue upang mag-usap ang magkabilang panig kung paano resolbahin ang ugat ng armadong tunggalian, paano resolbahin ang laganap na kahirapan, at mayroong puwang upang makapag-participate ang mga mamamayang Pilipino. At irespeto yung mga signed agreements. Ang isang mahalagang napirmahan yung Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law kasi protection yan ng mga sibilyan at ng mga aktivista na kagaya namin. Gayon din ang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantee na nakapatungkol naman sa pagprotekta sa mga tao na nagpa-participate sa usaping pangkapayapaan o yung mga tinatawag na consultants. So dapat yung mga agreements na yun na pinirmahan ay irespeto, kilalanin at makatarungan yung panawagan na i-release ang mga political prisoners para makapag-participate din doon sa usaping pangkapayapaan. Obligasyon yun ng gobyerno bilang pumirma sa mga nakaraang mga agreements.